Hello, good morning. I'm going to work. So, makinig po tayo sa rally ngayon. Grabe na. Welcome back nga pala sa akong channel. Magkalota. Duterte. So, welcome back sa akong channel, Filipino Iris Maisog. Karon maminaw ta sa rally sa PDP laban sa Muntinlupa. Grabe na. Both Street PDP laban sa unlad sa ating bayan aron na mahurot ng mga korupsyon. So kini si ning kanta karon si Attorney Lambino. Ato sa paminawon si Lambino, Attorney Lambido. Naghatag siya rason nganong ibuto nato ang PDP laban. So ligon kay siya mga rason. Kini iyahang gipong istorya detalye kayo ni klaro. So atong paminawon kay Atty. Raul Lacuna, walang totoong na Pilipino dahil alam niyang ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa bawat hapagkainan ng bawat Pilipino. Kay Atty. Raul Lacuna, edukasyon at pagsasaling sa agrikultura ang isa sa mga susi ng kaunlaran. Kaya naman, sinusulong niya ang mga programa para sa kabataan at magsasaka upang matuto at tumago sa kanilang kabuhayan. Para sa isang masaganang bukas, para sa magsasaka, para sa isang bansang walang nagugutom. Atty. Raul Lambino, number 34, kabakan ng magsasaka at mangingisda para sa maunlad na agrikultura. Atty. Raul Lambino, number 34, para Senado. Mga kababayan, Senator Raul Lambino! Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kababayan. Meron pa bang mga Ilocano rito? Naimbag nga rabi, katakayamin na po. Maya papegi kay Kongan, maayong gabi kaninyong tanan. Mga minamahal na kababayan, hindi ko na pala dapat mangampanya sa inyo. Pero kailangan ko pa rin humarap sa inyo kasi meron pa po akong importanteng kahilingan na wag lamang po kayong boboto sa Mayo 12 at hintayin nyo yun. Gusto ko po sana hiligin sa inyo itong nalalabing 4 na araw na pangangampanya o 3 araw na lamang mula bukas. Tulungan po ninyo kami na maabot ang ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Ikampanya po ninyo ang 10 senatorial candidates ng PDP laban. Pwede ba? Pwede ba? Importante kasi yon na manalo lahat yung 10 kandidato ng PDP laban Duterte. 5 ang importanteng issue na kailangan po ninyong isipin at huwag kalimutan. Undan yung issue sa pagkidnap nila, pagkulong nila kay Tatay Digong. Isipin po ninyo yan. Dahil kung hindi po mananalo ang mga senatorial candidates ng PDP laban, mahihirapan po tayong mapabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Kaya kailangan po ang mga senador na kakampi talaga ni Tatay Digong na hindi siya tatalikuran
o tratraidorin na katulad ng ginawa ng mga nandyan na nakaupo ngayon sa Senado at saka sa Kongreso. So, importante po yung issue na yan. Pangalawang importanteng issue, yung impeachment ni VP Sara. Na-impeach na siya. Naisampa na yung impeachment sa Senado at naghihintay na lamang pong tingin yung impeachment case. Gusto nyo bang ma-convict si VP Sara? Pag na-convict si VP Sara at yon ang kanilang gagawin sa kanya, pagdating ng Hunyo 3, pagkatapos ng eleksyon, yung Senado ngayon, yung kasalukuyang Senado ngayon ay uupo na bilang isang impeachment court. At yung impeachment court na yan, i-approve na nila yung kanilang rules of procedure. At alam ko na kung ano yung ilalagay nila dyan sa rules of procedure. Ilalagay nila dyan na yung kasong na isampa ng House of Representatives noong February 5 ay ipagpapatuloy pa rin ng impeachment court na Senado after June 30, 2025. At kung mas marami ang mga senador na kakampi nila at may iiwan lamang Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato, i-convict nila si VP Sara, matatanggal siyang Vice Presidente, wala na po siyang tsansang maging Presidente ng Pilipinas. Payag ba kayo? Papayag ba kayo? Kaya dapat po tulungan nyo kaming mga panya itong nalalabing 3 araw para manalo po yung 10 kandidato ng PDP laban. Pangatlong issue, yung issue ng utang ng Pilipinas. Dahil sa kawalang pera na sa kaban ng bayan, kulang na po yung nakukuhang buwis sa mga taong naghihirap. Hirap na po yung mamamayang Pilipino. Kaya ang ginagawa ng pamahalaan ngayon, maliban sa nagbenta na sila ng ginto, maliban sa kinuha na nila yung pera ng PhilHealth, maliban sa kinuha na nila yung pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation, maliban doon sa pinataw nilang bagong buwis sa capital gains tax, kailangan nilang umutang ng trilyong pera. Trilyon ang pinag-uusapan natin na inuutang nila sa labas ng bansa at dito sa loob ng bansa. At dahil sa laki ng utang ng Pilipinas ngayon, hindi na yan mababayaran ng Pilipinas kung hindi magbabago ang pamahalaan, kung hindi magkakaroon ng mga senador na makikipaglaban para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipinas. Pang-apat, ito, napaka-importante. Masyadong malala na ang kriminalidad at problema sa droga. Pero tahimik ang traditional na media, television, radyo, newspaper. Wala kang mababalitaang basta-basta. Paano? Sila na po ang may-ari ng lahat ng mainstream traditional media. So ang taong bayan ngayon, hindi nalalaman ang katotohanan maliban sa social media. Dahil sa social media, yung kakampi nating mga vloggers, sila ang nagsasabi ng buong katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Pero gusto pa rin nilang supilin, busalan, patahimikin ang mga social media vloggers upang mapagtakpan nila yung nangyayaring mataas na kriminalidad sa Pilipinas. Kaya kailangan magkaroon tayo ng mga senador na handang makipaglaban,
may prinsipyo at mapagkakatiwalaan, sapat ang kaalaman upang sa ganon maprotektahan ang sambayan ng Pilipino. Panglima, palagay ko ito yung pinaka-importante sa lahat ng eleksyon na ito. Merong sabwatan na nangyayari ang kasalukuyang pamahalaan at ang teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF. Ano yung sabwatan na yan? Una, sila ang malakas ang boses, maingay sa pag-imbestiga kay VP Sara. Hindi ba? Nakita natin lahat so. Sila yung talagang pira ng kay VP Sara. Sila rin ang unang naghain ng impeachment case kay VP Sara. Sinundan din ng grupo ng mga tinatawag na Pingkawan or Dilawan na magkakasama na sila ngayon. Tapos sumunod itong impeachment case na sinampa na ng mga kaalyado ng administrasyon. Maliwanag yung sabwatan ng grupo ng CPP, NPA, NDF at ang pamahalaan. At yan ang pinangangambahan natin. Maliban sa talamak na korupsyon na nangyayari, utang, pagpapakulong nila kay Tatay Digong, impeachment ni VP Sara, ito ang isang napaka-importanting usapin dahil gusto nilang hindi na magkakaroon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAP. At kung ang mananalong mga senador kakampi nila, lalakas at lalakas na naman itong grupo ng CPP, NPA, NDF. At itong grupong ito ang nagpahirap sa sambayan ng Pilipino. Libo-libong mga sundalo natin at mga pulis ang nangagsimatay dahil po dyan sa CPP, NPA, NDF. Ayaw nilang pag-usapan ito. At ako ngayon, ang puntirya nila, marami akong natatanggap na threats, pananakot, na hindi ko raw dapat ibunyag itong usapan na ito. Pero nakahanda po akong gawin ang lahat upang malaman ng taong bayan na itong issue ng seguridad sa Pilipinas na mimiligro ang seguridad nating lahat dahil sobra ang lakas ng grupong teroristang CPP, NPA, NDF ngayon sa pamahalaan. At tulad ng mga ibang mga kongresista na kalyado nitong grupong ito, nagtatamasa sila sa mga ayuda. At ginagamit po nila yung pera ng pamahalaan upang mapalakas ang pwersa nila sa buong Pilipinas. So yan ang lima na dapat po ninyong isipin kung bakit kailangan po na hindi lamang kayo boboto sa 10 senatorial candidates ng PDP Laban, kung hindi, nagmamakaawa po ako sa inyo, kaming lahat ng kandidato. Napay isa, huwag ibinta ang boto. Ayaw ibaligya ang boto. Dawato ng ayuda. Pwede ba yan? Iboto ang PDP Laban straight. Basta yung aking diskurso. Wala na ako ibang sasabihin pa. Patunayan ko sa inyo na natuto lang sa akin si Jimmy Mundo. Ano yung pinakasikat niyang kanta? Let me be the one. Sumao na si Attorney Lambino. Sino mga senior citizen dito? Iboto natin sa mga Kumain na lahat. mas ka-importante itong mga PDP senatorial candidate kay mga Pero lilipas din yung butong natin. Okay? May kanta ako. may pagmamahal sa ating bayan. Tunay. So ngayon, Itong mga daan ay mga daan na to ay na maurag hapon sa may ilang makuan kining mga bago atong iboto. Amo ni mutabang ni VP Sara sa 2028 presidential. sana yung kinanta ko. Dapat yung kinanta
suporta ni Jimmy Bundok, di ba? eleksyon sa 2028. Gusto niyo ba? Alin ba ang nakahanda dyan? So, mauna mga kababayan, vote straight. Salamat sa inyong pagpanood. Salamat sa inyong pagpanood. Asan man kayo sa mundo, OFW, good morning, good afternoon, good evening sa tanan, sa Pilipinas, mga Pilipino, sa akong pamilya, mga silingan, mga parente, mga kaibigan. Boot straight po tayo sa PDP Laban para maluwas ang atong bansa. God bless o anak ko diri sa work. See you again. Bye.